Good morning. Ito yung araw na sinabi ko sa inyo na maglalagay tayo ng abono. Ito, yan. Mga pagitan. Ito yung puno, ito yung abono, ang kabilang side. Urea tsaka complete. Ito yung sabi ko pag nagbukas ng abono yung kapatid ko, may maglalagay tayo ng abono. Ito na yun. Ngayon, babasain ko siya para madali siya matunaw. Ang complete kasi matagal matunaw. Lahat ng mga halaman natin, naglagay tayo. Both side dito at saka doon sa kabila. Yan. Yan, ito. Yan. Bahagharing makulay dito sa silangan. Ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasalat o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagkan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Berde at luntian, magandang mastan. Pagbukat liwayway sa silangan. Kanluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa maghapon tumaan. Hindi ako bumitiw sa hamon ng Ito. Yan. 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 Medyo mas kita pag gaganito sa camera. Yan. Yan. Lahat ng halaman pinagyan natin. Dito sa kabila, mas maganda yung paglalagay natin ng abono kasi pabilog. Yan o. Pabilog ang paglalagay natin sa lahat ng puno. Yan. Babasain ko lang yan para mas madali siyang kapitan. Yung kumapit sa lupa. Matutunaw siya. Tapos kakapit siya sa lupa. Tapos kakapit sa lupa. Okay, update ko kayo. Eto, binasa ko na. Halos hindi nakita yung natunaw na yung iba naman lumubog sa lupa. Yan. Yan. Sabado mag-spray naman ako. Araw ng Martes ngayon. Sunday ako naglagay ng abono na talagang talagang kapos yun. Dinagay ko lang yan para at least magkaroon ng pataba dahil tingin ko kailangan na. Tapos additional na lang ang iniisip ko na maglagay. Madali naman mag-additional kasi dito lang naman sa malapit sa bahay. Eto. See you tayo sa susunod na plantation dito sa kabila. Eto, dito tayo sa kabilang plantation. Kunti lang naman. Palulubugin lang natin, tutunawin lang kasi basa naman baka sobra naman ang dilig ng tubig.
Konti-konti lang na ganun. Akin lang natin. Update ko kayo. Ito, tapos na. Medyo nagmamadali din ako. Gadagdag ako ng clips mamayang hapon pagbalik ko para mabuo ko itong vlog. Kasi tanghali na. Malilate na ako sa opisina. Maliligo pa ako, kakain pa ako. Yun na, 7:15 na. Sige, see you sa susunod na clip. Magandang hapon po. Ito po yung padalawang clip. Ito yung padalawang video clip. Yung ating sinabog kanina na granule ng ating pataba o yung synthetic na pataba, yung abono. Konti na lang yung buo. Ang buong natitira na lang ay yung yung complete. Ano ba yung dahilan na bakit kailangan nating mag-abono? Nakikita naman natin na malusog ang ating halaman. Ito po ang dahilan. Hindi po tayo makakasiguro na hanggang kailan magiging malusog ang mga halaman natin dun sa lupa na kinatatamnan niya, kahit ito ay continuous nagko-cultivate tayo, continuous naglalagay tayo ng mga matabang lupa. Hindi natin alam kung kakayanin na sustain ng halaman natin yung taba ng lupa, kasi hindi ito yung yung maluwang na lupa, tulad ng ibang mga farm na maluluwang yung lupa. Ang lupa ng kinalalagyan nitong mga halaman ko, ito ay para sa aking halaman ha. Ito po ay backyard o ito ay garden lang. Maliit lang yung kinatatayo ng lupa. Ito lang, yan lang. Yan. Ganyan lang kaliit. Isang ruler lang siguro, 12 inches lang yan. Yung lapad. Tapos ang ilalim niyan, yung kita nyo naman, ang ilalim niyan, tambak ng buhangin, dahil nga pababa ang area ito dati. Nung magpagawa ko ng bahay, ito yung pinagtambakan ng mga buhangin. Kaya buhangin yan. Ang tanging matabang lupa lang dyan, yung naandyan sa area yan. Hindi naman pwede nating idiretso kasi ang magiging problema, magiging maputik yung daan, yung magiging daanan natin tulad nito, kaya hindi ko ginawa yon. Para saan po yung abono na napili natin na ibigay sa ating halaman? Ang urea po ay para po palusugin ang ating mga dahon. Magiging matibay po siya kung sakaling kapitan po ng insekto o ng mga maninira, yung mga fungi, ganyan, hindi po agad siya masisira. May protection po siya, may panlaban po siya. Yung mga vitamins na yun po ay para po sa dahon. Ang complete naman po, marami po ang benepisyo. Sa ngayon po, ang purpose po ng complete na binigay ko, kasama din po yung sa dahon at sa katawan po. Mapalusog po, mapasigla po, mapaganda po. Itong ganitong uri po ng ating itsura ng halaman natin, malusog naman po siya, kung makikita nyo. Kailangan pa ng extra na lusog para po yung katulad niyan, yung mga magiging suli po niya, malulusog din. Kasi yung ganitong kalalaki na po ng halaman, kailangan na po talaga natin siyang palusugin. Hindi po katulad ng
medyo maliliit talaga. Kasi yung medyo maliliit talaga, hindi po talaga natin mapuperasang palusugin. Ano po? Kailangan doon yung mga dahon, mapaganda natin. Pero yung ganito na noon, hindi agad mapupersa natin. Ngayon po, ito po, medyo pinabubulas na po natin. Pinagaganda na po natin. Itong isang sibol dito ng kung anong halaman man ito, dahil dito tayo naglagay ng apektado siya. Ganyan po kainit ang abono. Kaya hindi tayo pwede magdirekta. Pwede natin siyang idirekta kung tinunaw natin sa tubig. Pero kung nananatili siya dyan, katulad ng ginawa natin na nakabudbud dito, kita nyo, halos parang naluto. Ano? Yan. Ilang araw po makikita natin dyan yung resulta ng pag-aabono natin. Update ko din po kayo doon kung ano po yung naging resulta ng pag-ibigay natin ng abono. At ngayon pong araw ay araw ng Martes, kaninang umaga nag-abono tayo. Sabado po, mag-spray po ulit tayo ng insecticide, pesticide. Ngayon pinag-iisipan ko po kung yung ibinigay po natin ay organic po yun na commercial na binibili. Ngayon po, sabi sa akin ng kapatid ko, may ginawa silang concoction na pang insecticide, pesticide na organic po. Kung siyang bibigay ko o yung malatayon. Isa din pong yung malatayon po medyo mabisa pong pangpatay ng insekto at saka ng fungus. Yun po yung pinag-isipan kong i-apply dito sa mga ubas na tanim ko. Yan. Ito, diyan natin makikita kung gaano kalusog ang maibibigay nung in-apply nating fertilizer. Next na within 15 days, ika-calendar po yung araw na to na nag-apply tayo at saka yung nag-spray tayo nung Sunday, ika-calendar ko yan for the record para alam ko kung kailan ulit ako maglalagay ng mga pestisido at saka pampataba. 15 days, pwede na ulit tayo magbigay ng pampataba o doon natin mapapagbasihan kung kailan dapat magbigay tayo ng pampataba. Ganun din po naman sa palayan. Actually, meron tayong sinusunod na araw pero tinitingnan din natin yung itsura ng mga halaman natin. Ito, naglagay tayo ng konti kasi maliit pa siya. Ng kantin lang din yung kailangan niya. Ito, yung medyo malalaki, medyo dami-dami din yung ilinagay natin na pampataba. Sa isang araw makikita na natin. Actually, malusog din naman talaga kung makikita nyo yung kulay ng dahon. Matingkad siyang berde, hindi siya naglalight. Ito, kaya kala mo light kasi nga murang dahon ito. Sariwang dahon yan. Ito, yung magulang na dahon. Hindi siya madilaw. Kung kulang siya sa mga bitamina na nakukuha sa lupa, malidilaw ang magiging dahon yan. Ito yung mga katauban natin. Yan yung mga katauban natin. Kaya kailangan ko mag-fertilizer talaga kasi magpapasangan na tayo. Magpapasangan na tayo paakyat dito sa ating trellis na to, sa ating kulang pa to ng isang dito. Papunta doon. Kulang pa ng pantaas. Hindi pa naman natin kailangan kaya hindi ako nagmamadaling bilhan kasi pa naman mababa pa yung ubas natin pero gumagapang na nandito na siya sa isang trellis natin. So pangunahing trellis. Ngayon, itong nagpapangabot na to, nagpapasanga na tayo diyan.
Magpapasanga na tayo dyan paakyat dito sa mga nauna. Nagputol na tayo ng dulo. Ano? Actually, dito unang pinutulan natin yan dito. Itong pinutol natin. Itong main arms niya. Ito yung katawan niya. Pinutol natin dito. Ito, suloy na to. Tapos ito, suloy din siya. Ngayon, nagputol na tayo sa dulo nitong suloy na to. Itong arm na to, nagputol na tayo dito. Ang tendency niyan, magsasanga. Yung mga sangang yan yung aakyat. Kasi dito, hintay natin itong kabila. Hanggang dito din siya. Pasasangahin din natin paakyat. Pagka umakyat na siya, hanggang dito, sa sunod na ano, dito, hanggang dito. Kasi yun yung, yun yung kapantay. Yun yung kapantay. Pag umabot na siya dito, puputulin natin, magkakaroon siya ng sanga, yung parang tinik ng isda. Parang tinik ng isda. Tapatan. Yung kabilaanan, yun yung magiging fruiting arms niya. Doon tayo magkakaroon ng pabubungahing sanga. Ito yung katoba natin at ito yung ating red cardinal. Hanggang ngayon, yung unang sinabi ko sa inyo dati na mas magandang talaga ang puno ng katoba. Mas madaling pagandahin isa sa red cardinal. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Yung pa rin yung nakikita ko. Yung green natin, hindi ko pa rin alam kung makakabuhay. Malungkot na naman. Hindi ko alam kung susuloy pa ulit yun. Mahirap talagang buhay ng green. Pero pagdating ng panahon, gumanda to, bumunga to, nagkaroon ako ng kaunting income dito, pupunta ako sa mga farm para bumili ng panibagong mga pananim na ibang variety. Bibili ako siyempre, frustrated ako dito sa green. Yan o, nangyari sa green. Nagkaroon siya ng suloy, pero ngayon namatay yung suloy, nag-dieback siya. Ilan na ito, pero meron pa naman dito makukuhanan ng pananim dyan. Nag-dieback siya. Ang gagawin ko na lang, tanim na lang ulit, o sa mga susunod na, dahil mahuhuli na talaga mahuhuli na dito. Yung nag-iisa-isa na papahabain ko na lang yung yung arm niya. Papahabain ko abot dito, tapos doon. Tapos yun yung pagbubungahin natin. Yun na lang gagawin natin dyan. Kung sakali. Pero ang bibilihin ko, yung green. Bibili ako ng green na magandang green. Kung anong variety green. Kasi bala ko talaga dyan. Pagdating na, pati may manukang yun. Lahat dyan, ubas ang ilalagay ko. Tingnan natin kung ano yung magiging market. Ginagawa ko ito, libangan at the same time, market. At wala dito sa Kalapan na may ganito. Wala akong nakikita. Para mapalapit natin sa mga taga rito na magkita sila ng taniman ng ubas kahit sa maliit na parsela ng lupa. May kumulot dito. Ito siguro ay Actually, na tayo. Nag-ano insekto. Insekto yan. Actually, naka-ano na siya. Magiging butterfly na yan. Hindi na siya maninira. Natutuyo na yung maninira. Ano na siya, anong tawag nga doon? Magbabagong anyo na. Malalaki yung katawan niyan, malalaki yung katawan, mas papalakihin pa natin. Yung edad nito, 1 month, malaki na yan. Actually, tinanim ko ito ay premature to. Napakaliit. Ganito. Ito. Ganito yan nung pinagtatanim ko dito. Ganyan lang kaliit. Premature siya. Actually, kung tutuusin, dapat ganito kalalaki pag tinanim o mas malaki pa dito. Ganito o ganito kalalaki dapat kapag itinatanim. Yan. Ganito dapat kalaki pag itinatanim. Ito dapat.
Dito pa lang dapat tayo magbibilang ng ano, dahil ito yung pantanim eh. Itong edad na to, ito yung pananim. Dito pa lang tayo magbibilang ng araw. Ano, kung tutuusin, wala pang isang buwan ito. Ano, kung tutuusin, wala pang isang buwan ito kasi premature to. Ito. Yan, ngayon pa lang dapat ito, itong mga katobang ito. Ngayon pa lang dapat ito magbibilang. Di ngayon, August, September, 1 month. Ano, mga kaibigan. Premature kasi ito. First time ko magtanim, masyado ako na-excite. Hindi ako makapaghintay. Kaya siguro yung iba talaga na day back. Garon ako ng mga day back. Kasi nga premature. Nung sumibol na, nakita ko ng sibol na ganito kalalaki sa ano, sa taniman, agad-agad itinanim ko. Itinanim ko. Although meron akong naunang 3 doon, sabi ko nga, hindi naman inalagaan, hindi katulad nito. Napil ko dito yung ligaya habang nag-aalaga. Tuloy-tuloy, talaga ito sinasakripisyo ko ito, ginagastusan ko to. Naghahangad ako ng kita dito. Yung totoo, naghahangad ako ng kita dito. Ng income dito. Sana hindi ako ma-prostrate dito. Marami na rin akong pinasok ng negosyo. Gumaganda, pero tulad nito, gumaganda. Pero sana, huwag katulad ng iba na prostrate ako. Katulad ng piggery. Gumanda, biglang nagkaroon ng ASF. Actually, yung bilang talaga ng panahon, dapat ngayon pa lang mag-i-start. Eto, siguro, masasabi natin to mga, 15 days na to. Kung tutuusin, 15 days na ito. Ano, yung malalago nga, 15 days na kung tutuusin. Ito, itong unang to. O, sabihin natin, 1 month. Okay. Ito malalaki ito, 1 month. Kasi ito yung mga ilinipat kong galing doon. Ito lahat to. Ito yung mga una. 1 month ito. 1 month. Yan. 1 month to. Mag-ano tayo, mag-count tayo. Ito mga kaibigan. Yan. Ito yung isang nating taniman. Ito, nasabi natin to na 1 buwan na to. Ito kasabay ito nung sinasabi ko sa inyo, 1 buwan na doon. Kasi hanggang dito yan. Pruning ko siya hanggang dito. Ito yung lumang puno. Ayan yan. Yung 1 year old na puno na mga bumunga na hindi ko inalagaan pero kusa siyang bumunga. As usual, hindi natin ini-expect kung ano yung magiging bunga, kung anong kaganda yung bunga. Siyempre, hindi kagandahan yung naging bunga. Ang mahalaga, nagkabunga siya, nalaman ko na pwedeng mabuhay ang puno ng ubas dito. Kaya, nagtanim na talaga ako at inaalaga ako ngayon. Ayan. Ito, 1 month talaga to. 1 month to. Kasabay ito nung 1 month doon. Pero ito mga to, yan yung mga bago. Ayan. Ito talaga yung size ng pangtanim. Pero sabi ko nga, premature to. Kasabay din ito ng mga maliliit doon na malalaki na rin ngayon. Ngayon, pwede natin magbilang ng time. Pwede tayo mag-start ng time kung yan. Ilang puno to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yung dalawa, premature to. Yan. Yung dalawa, premature yan. Ano pa yan? Ito nga, ito, ngayon pa lang dapat. Ito, siguro pwede natin sabihin na pwedeng isama sa ngayon itatanim. Pero premature pa rin yan eh. Lalo na to. Kasi sibol lang yan. Linagay ko na dito. Actually, sige, gagawa natin ng yung record niya. Gagawa na lang natin ng paraan yung record kung paano natin lalagay sa record yan. Kasi hindi talaga siya makakasama sa pwede kasi ito ma-dieback pa eh. Itong mga ganito. Pwede siyang ma-dieback. Kaya, pero ito, ano na to? Mga bago natin to, mga
15 days siguro to. Mga 15 days. Kung sinunod natin yung tanim, yung edad ng pagtatanim, 15 days to. Yan. Ito. Yan. Itong ano to, ito yung isa ng premature dati. Hindi siya anong kalakihan, pencil size yung katawan. Kaya hindi ko alam kung baba pa. Hindi, ito malaki yung sibol sa taas, oh. Malalaki, mapapalaki natin. Ito yung try and error ko dati. Hindi ko kasi pinutol. Dapat kasi pinutol ko na dito ito eh. Pinutol ko na dapat dito ito, hanggang dito. Yan, oh. Medyo maliit yung sanga. Kaya nga nag-apply na tayo kung paano papalakin. Yan, ito malalaki yan. Tsaka yung dalawa, tsaka ito. Na malalaki yan, yung dyan galing. Tsaka dito. Pero ito yung maliit na puno dati. Pero lumaki na siya. Mas lalaki pa yan kasi naglalagay tayo ng abono. O naalagaan na natin yung puno. Kung hindi siya lalaki ng maayos, dito lang tayo makakakuha. Pero pagka ang cutting niya sa susunod dito. Dito ako kakating yan. Pagka tayo. Lahat ito dito. Ang style niyan katulad din ng naandun. Pagka yan ganito. Ganito lahat magiging style. Ganito. Yan. Paano ba makikita? Yan. May patayo, yung mga patayo. Magkakaroon yan ng sanga. Yan yung pag nagkasanga, yan yung magiging dito magkakasanga. Katulad ito, sanga, magiging sanga dito, magiging sanga dito, sa liitan. Yan yung magiging fruiting arm yan. Yan. Ganyan. Ito, malalaki yung ito. Naging matured na siya. Yan, tulad niya, sabay-sabay na yung proseso ng nito. Sabay-sabay na yung proseso ng ating sabay-sabay na yung proseso ng ating ginagawang pag-aalaga para hindi mahirap. Kahit magkaibang garden siya. Pero susunod, magiging magkaiba. Batch by batch. Ito isang batch ito, yung kabila isang batch, at kung magkakaroon na tayo doon sa kabila doon, isang batch yun, bukod na batch. Okay, susunod na video, update tayo kung ano yung mga mangyayari. Sabado, mag-spray ulit ako. At update ko kayo kung ano yung mga improvement na mangyayari na magiging epekto ng pag-aabono natin. Okay, bye-bye. Thank you. Paki-subscribe, paki-like, paki-share ng aking Ubas Garden.